Mapagpalang araw sa lahat. Andito na naman tayo mga kapatid, ipagpatuloy natin Knowing the Truth, Exposing Satan's Lie, Part 2. So ihanda natin ang ating mga kasulatan at tingnan natin. So ang main text natin mga kapatid, andito pa rin sa 1 John 2:21 sa Good News Bible. Sabi dito, I write you then, not because you do not know the truth. Instead, it is because you do know it, and you also know that no lie ever comes from the truth. So alam ko mga kapatid, tayo po ay niligtas na ng Diyos sa biyaya at tayo po ay nanampalataya sa kanyang mga salita at marami na tayong natutunan sa banal na kasulatan. Ngunit sa oras na ito, kailangan po nating maintindihan yung mga lies ni Satan upang tayo po ay maging aware at hindi maging biktima ng mga kasinungalingan. So tingnan natin mabuti ang kanyang mga salita, mga kapatid, kasi sabi dito, ang mga katotohanan ay hindi po nanggaling ito sa mga kasinungalingan. So naintindihan natin sa part 1 na ang lesson natin dito, Christians must be detail-oriented. Kasi si Eva, mga kapatid, bakit siya na-deceive ni Satan? Kasi nga hindi siya masyadong nakinig sa instruction ng Diyos. Dapat mga kapatid, detail-oriented tayo. Sabi kasi dito mga kapatid sa Deuteronomy 29:29, secret things belong to God, the things that are revealed belong to us and to our children. So huwag nating hihigitan yung mga nasusulat. Huwag hihigit sa mga nasusulat ayon sa 1 Corinthians 4:6. At huwag nating dagdagan at huwag nating bawasan ayon sa Pahayag 22:18 and 19. So nagkakamali si Eva mga kapatid dahil ang instruction ng Diyos, huwag kainin. Ngunit dinagdagan niya. Sabi niya, hindi hipuin. So wala namang instruction ng Diyos na huwag hipuin. So ang lesson natin dito mga kapatid is Christians must be accurate in relaying the message. So pagtuunan natin ng pansin yung mga detalye upang kung mag-relay tayo ng message, tumutugma sa mga sinasabi ng Diyos. Bakit mga kapatid? Kontra ng Diyos yung mga mangangaral na mangaral ng mga salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, hindi naman sinabi ng Diyos. So ito warning ng Diyos sa bawat isa. Kung ikaw ay mangangaral na rin ngayon, God does not want us to add to what He has said. Ayon sa Jeremiah 23:31. So ngayon magpatuloy tayo sa mga pag-aaral mga kapatid tungkol sa mga kasinungalingan ng dyablo upang maging aware tayo dito. So knowing the truth, exposing Satan's lies. So Satan's lies number 3, salvation by faith alone. That is Satan's lie number 3. Nagsimula ito, tinatawag itong Reformed Theology by John Calvin on 1536. Faith alone. Si John Calvin po, pagkatapos ng Protestantism ni Martin Luther, ilang taon lumitaw ito si John Calvin, Reformed Theology, Salvation by Faith Alone. Tingnan natin kung paano niya naintindihan ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. So, this salvation by faith alone contradicts all the teaching of Jesus. So, balikan muna natin yung pinagkukunan ng aral ng faith alone. Ephesians 2:8 sabi dito, for it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God. Big yes tayo dito, an amen tayo dito, naniwala tayo dito, mga kapatid,
Dahil ang kaligtasan sa biyaya, talagang bigay ito ng Diyos 100% kasi walang magawa ang taong patay. Kaya talagang biyaya ito mga kapatid. So, ang ibig sabihin ba dito ay faith alone? No. It doesn't mean faith alone in order to be saved. So, intindihin natin mabuti mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang Ephesians 2:9, not by works so that no one can boast. Ano bang uring works ito na hindi makapagligtas? So, tingnan natin ang Hebrews 10 verse 11. The priests do their work each day, and they keep on offering sacrifices that can never take away sins. Ito pala ang works na sinasabi sa Ephesians 2:9 na hindi makapagligtas, hindi makapag-alis ng kasalanan. So, dapat naintindihan ito ng maraming mga ngaral. So, the faith we receive from God is not alone. Sabi sa James 2:17, so it is faith. So if it is with faith, if it is alone and includes no actions, then it is dead. Malinaw mga kapatid na yung natanggap nating pananampalataya galing sa Diyos, hindi kailangang alone. Sabi dito, if it is alone and includes no actions, then it is dead. So pag sinabi nating faith alone, that is dead. That is Satan's lie. So ang pananampalataya mga kapatid, faith, parang ganito, illustration lang ito. It is like a Swiss knife gift. So pag natanggap natin ito sa ating pakinig at naniwala tayo ng mga salita ng Diyos, parang ganito mga kapatid. Ang daming laman na magamit natin. O yun mga kapatid, illustration lang yan mga kapatid. So ngayon, work that cannot make us save, hindi makapagligtas natin, versus faith na makapagligtas, mga kapatid. Dapat intindihin nating mabuti. Pag sinabing work na hindi makapagligtas, ito po ang relihiyon, religare, human ideas to connect God, animal blood atonement, hindi po makapagligtas sa atin, mga kapatid. Self-righteousness, hindi po makapagligtas sa atin. Kaya pag nakabili kayo mga bagong sasakyan diyan, huwag niyo nang gamitan ng dugo ng mga kahit ano-anong hayop diyan mga kapatid. Kasi ang dugo ni Jesus 1992 years ago, once and for all times. Hindi na kailangan natin ng animal blood atonement. Yan po ang work na sinasabi sa Ephesians 2:9 na hindi makapagligtas. So ano naman itong faith na makapagligtas sa biyaya? Hindi ito nag-iisa mga kapatid. Hindi kasi natin makamtan yung faith kapag hindi tayo nakinig. So ayon sa Romans 10:17, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So nagsisimula itong pananampalataya sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Maliban tayo'y nakinig, pinaniwalaan natin yung ating napakinggan. Kasi wala pong pananampalatayang tama kapag wala tayong narinig na mga salita ng Diyos. Kaya mali talaga yung faith alone mga kapatid. So repentance, kailangan po natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Wala pong tunay na kaligtasan kapag walang pagsisisi. At kasama din dito yung obeying and acting. Following and hoping, kasama dito mga kapatid. Giving up one's life to Jesus until death. Ito po ang mga kasama ng pananampalataya. Kaya napakamali po pag sinabi nating salvation by faith alone. Napakamali po yan mga kapatid. Yan po ang Satan's lie, mga kapatid. So ngayon, marami
nangaral ng mga salita ng Diyos. Napakarami ng mga ngaral, mga kapatid. Satan's modern schemes for the so-called Christians today. Ito po ang mga ginagawa ng dyablo. Kasi hindi na niya mapigilan na ang taong nananampalataya, nakinig ng mga salita ng Diyos, naniwala sa Diyos, hindi naman pigilan ng dyablo yon. Kaya lang, mayroon siyang mga bagong tricks sa mga nasa pananampalataya. Opo, kasi naparito ang anak upang igligtas ang mundo. Ang ating Panginoong Hesus ay tagapagligtas ng kanyang katawan, ang iglesia. So, wala na pong duda na tayo po ay ligtas sa biyaya. Ngunit ito ang gawin ni Satan. Making the poor busy for their needs. Yung mga maralita, yung mga dukha, may pananampalataya. Pero anong ginawa ni Satan? Sige, dahil mahirap kayo, kailangan gawin nyo lahat. So, ang mga mahihirap gawin niyang mga busy sa kanilang mga gawain upang matustusan ang kanilang mga pangailangan. Isipin ng mga mahihirap, sila'y nananampalataya, niwala sa Diyos upang mabigyan sila ng mga pangangailangan araw-araw. Yan lang iniisip. Yan lang itanim ng mga mahihirap sa kanilang sarili. Hindi naman lahat. Mayroon namang mga mahihirap na talagang faithful. Umaga pa, nandito na sa simbahan. So, yan ang gawin ni Satan. Yung mga mahihirap, mga kapatid, gawin niyang busy. Wala akong time kasi kulang. Walang time na mag-Bible study kasi kulang ang time dahil sa kanilang mga pangangailangan. Yan ang gawin ni Satan. Maniwala ka lang. Faith alone. Yun, mga kapatid. Making the ambitious and no time for God. Yung mga taong motivated, may mga ambisyon sa buhay. Hindi naman masama yung ambisyon, mga kapatid. Hindi masama yung ambisyon. Pero anong gawin ni Satan? Sige, mangarap ka. Mangarap ka. Abutin mo yung mga pangarap mo at wala ng time sa Panginoon. Yan, mga kapatid. Yan ang schemes ni Satan upang ang mga nasa pananampalataya hindi makapasok sa kaharian. Keeping the rich busy with their business and socialization. Kapag naabot na nila yung mga pangarap nila sa buhay, walang pakundangang kabisi, mga kapatid. Mahirap noon, walang time sa Panginoon. Oo, naabot naman. Naabot nila yung mga pangarap sa buhay. Kasi pinagtiyagaan nilang talagang abutin. Ngayon, pagkatapos sa pag-aaral, narating nila yung mga vocation nila, nagiging professional, nagpatuloy sa kabisi. Wala pa ring time ni Lord dahil mas lalo ng busy. Kasi professional na, mga kapatid. Hindi na nga makinig ng aral eh. Hindi na nga dumalo sa Bible study kasi professional na. Malaki na ang sahod, may pira na. Hindi pa rin sumunod kay Lord. Bukang bibig. Parang favor sila ni Lord dahil nga naabot nila ang kanilang mga pangarap. Naging professional, nagkaroon ng malaking sahod, nagiging proud, at nagpatuloy sa kabisi sa kanilang mga socialization. Yan ang gawin ni Satan. Dapat alam natin ito. Nasabi ko ito dahil in more than 30 years, kilala ko yung mga tao noon, mahirap pa, may ambisyon sa buhay, matiyaga, walang time sa Panginoon. Hanggang narating nila ang kanilang mga pangarap. Wala pa ring time sa Panginoon. Ang mga
mayayaman, hindi naman lahat. Second choice na lang nila yung Bible study. Yung mga pagdalo sa panambahan. Sobra-sobra na lang sa panahon. Yun ang gawin ni Satan. Kung hindi kayo aware dito, biktima po kayo dito. It's okay principle. Sige, magpatuloy lang kayo. Samba lang sometimes. Simbal lang sometimes. Pag may time. No? Simba lang. Singing. Ipakita sa social media na parang may Lord sa buhay. Mag-post pa ng mga maraming Bible verse. Pero sa totoo, wala namang time dumalo sa mga activities sa church. Sige, tugtog lang kayo dyan. Ang galing magtugtog sa instrument. Pero walang time sa Bible study. Walang time sa prayer meeting. It's okay principle. Yan ang modern schemes ng Diablo sa mga modern Christian today. Pero tingnan natin ano ang sabi ng ating Panginoon Hesus. Titigan niyong mabuti kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus. I can guarantee that unless you live a life that has God's approval and do it more faithfully than the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Magiging biktima kayo ng mga bulaang mga ngaral, faith alone, pero hindi ito ipinangaral ng ating Panginoong Hesus. Nang tinanggap natin si Hesus, tinanggap natin siya na bilang guro, Lord, Master, Agalon. Kaya siya dapat ang pakinggan natin. Yung mga aral ni Hesus ang pakinggan natin. Huwag tayong maniwala ng mga kasinungalingan ng mga modern theologies, no? Theologian. Tingnan natin ang mga aral ni Jesus. Kung faith alone ba. So we must believe in Jesus. Ako ngayon na nagsasalita, maaring hindi ako kilala, hindi rin ako linguistic. Hindi nga ako marunong masyadong mag-pronounce. Pero titigan yung mabuti kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus. It's not about me. Itong nagsasalita, sino ito? Hindi po. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. What will you gain if you own the whole world? Anong sayo kung matanggap mo lahat ng mga ari-arian dito sa mundo? Marating mo ang pinakamagandang buhay dito sa mundo. Narating mo yung profesyon mo na pinangarap mo noon. Nung ikay taimtim na nanampalataya, pinagpipray ka ng iyong pastor. Narating mo yung mga pangarap mo sa buhay. Ngayon wala ka ng time ni Lord. What will you gain if you own the whole world but destroy yourself? What would you give to get back your soul? Hindi mo mabili yung kaluluwa mo. Hindi mo mabayaran ng pira kahit gaano karami yung pira mo, kapatid. Hindi mo mabili yung kaluluwa mo. Sabi ng Panginoong Hesus, if you want to save your life, you will destroy it. Kasi sa ating panahon ngayon, mga kapatid, masyadong mahal natin ang ating buhay. Masyadong mataas yung pangarap natin sa buhay. Wala na tayong time ni Lord. Hindi na tayo nag-attend ng Bible study.
If you want to save your life, you will destroy it. But if you give up your life for me, sabi ni Jesus, you will find it. Diyan lang sa Panginoon, mga kapatid, masumpungan natin ang tunay na buhay. Buhay na walang hanggan. So we must believe in Jesus. Huwag tayong padisib ng mga maraming mga ngaral. Faith alone. To save your life, give up your life for Jesus. Yan, mga kapatid. Saan mo makita diyang faith alone? Puntahan na naman natin si Marcos. We must believe in Jesus. According to Mark 16:16, anyone who believes in me and baptized will be saved, but anyone who refuses to believe me will be condemned. Saan natin makita diyang faith alone, mga kapatid? In order to be saved, believe, and be baptized. Saan natin makita diyang faith alone? Puntahan na naman natin si Luke 19:9. Jesus said to Zacchaeus, "Today you and your family have been saved because you are a true son of Abraham." Luke 19:8, later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, "I will give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated." In order to be saved, Zacchaeus saved because he is a son of Abraham also. Zacchaeus saved because he repented. He believed, he listened Jesus, he believed, he repented, and paid back. Hindi pwedeng faith alone, kapatid. Faith alone, dadalhin ka dyan sa dagat-dagatang apoy. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Talikuran natin yung ating mga kasalanan at i-reconcile natin yung mga irresponsibilities na ating nagawa noon. Zacchaeus saved because he repented and paid back. Puntahan na naman natin si John. We must believe in Jesus. Sabi ni John 10:9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and will go out and will find pasture. Bakit nasabi ni John Calvin na by faith alone? Ang sabi, ang aral ni Jesus, if anyone enters through me, in order to be saved, enter the door through Jesus. Kita niyo, mga kapatid? So ngayon, natapos na natin yung patutuo galing sa Matthew, Mark, Luke, and John sa mga aral ni Jesus. Puntahan naman natin yung mga aral ng apostol kung totoo bang faith alone in order to be saved. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Hindi po gumagawa si Paul ng kanyang sariling aral tungkol sa kaligtasan. Sabi sa Romans 8:24, for we are saved by hope. Paano mo nasabing salvation by faith alone? Ang linaw, mga kapatid. For we are saved by hope. In order to be saved, we need to have hope. Yan ang aral, buong aral, mga kapatid. Romans 10:9, if you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from the dead, from death, you will be saved. In order to be saved, confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart. Ang daming naniwala, hindi naman taos puso. Believe in your heart that God was risen from the dead. Ang daming kailangang gawin, mga kapatid, upang makamtan natin ang buong kaligtasan.
In 1 Corinthians 15:2, that is the gospel, the message that I preach to you. You are saved by the gospel if you hold firmly to it, unless it was for nothing that you believe. In order to be saved, we need to hold on the gospel. Paano natin masabing faith alone? Hebrews 5:9, when he was made perfect, he was become the source of eternal salvation for all those who obey him. Eternal salvation is obtained by those who obey. Kailangan pong sumunod tayo, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos. So ito mga kapatid, Christians must adapt all the requirements in order to be saved eternally. Hindi pwedeng Ephesians 2:8-9 lang yung salvation. Ibinigay ng Diyos ang buong kasulatan, hindi part. Buo po mga kapatid. Kailangan po nating pananampalatayanan yung lahat ng aral na ipinangaral dito from Matthew to Revelation in order to be saved, mga kapatid, eternally. So, there are 3 tenses of salvation for the kingdom. Number 1, salvation from the penalty of sin. Tapos na yun mga kapatid. 2,000 years, almost 2,000 years ago. To be exactly, more or less, 1,992. Because today is 2025. Paid, purchase, 100% tapos na yun mga kapatid. Salvation from the power of sin. We need to mortify our flesh daily. Salvation from the presence of sin. Yan po ang hinihintay natin mga kapatid. So, past tense, present tense, and future tense. Yan po ang kaligtasang buo. Sa Cebuano, giluwas, mamaluwas, pagaluwason. Pagtuo, pananampalataya, padayon sa pagsunod, magpatuloy sa pagsunod, paglaom, hope. Yan mga kapatid. So, in Revelation 12:10, then I heard a voice from heaven shout, our God has shown his saving power, and his kingdom has come. God's own chosen one has shown his authority. Satan accused our people in the presence of God day and night. Now he has been thrown out. Hallelujah. They won the victory over him, over Satan. Sino yung they? Yung mga anak ng Diyos, yung iglesia, yung lahat ng mga born again, lahat ng mga tinawag ng Diyos. They won the victory. This is final salvation. By the blood of the Lamb and by the truth which they proclaimed. And they were willing to give up their lives and die. In conclusion, mga kapatid, saving power for the kingdom. Hindi lang tayo niligtas ng Diyos sa biyaya. Ang kalooban ng Diyos ay papasok tayo sa kanyang kaharian. So, saving power by the kingdom, by the blood of Jesus, and by living the truth. Kapag namuhay po tayo sa kasinungalingan ng dyablo, mga kapatid, maaari pong naligtas tayo sa biyaya, ngunit hindi makapasok. So what is the use of being saved by grace at hindi naman makapasok sa kaharian? So dapat mamuhay tayo sa katotohanan. Then, lastly, by dedicating one's life to God until death. Kailangan pong ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon hanggang sa pagbalik na o hanggang sa kamatayan. Iyan po ang aral ng buong kaligtasan, mga kapatid. Sana
meron tayong natutunan sa mga aral na ito. So, just hold on the truth and reject Satan's lies. God bless you. Shalom.